Hello, magandang umaga po. Welcome to ang sabi ni Daddy's Vlog, ang kwento ng mga buhay. Nandito po ako sa park para tingnan kung bumubuka na kaiintay ang cherry blossom o ang sakura kung tawagin dito. Kung makikita nyo po, meron ng mga buka. Pero hindi pa po lahat, hindi sila sabay-sabay bumubuka. Marami na pong bulaklak na bumubuka. Pero sa ibang lugar po, talagang lahat bumuka na. Para sa mga sabi, lahat bumuka na. Pasasya na po sa word na ginamit ko. Bubuka ang bulaklak, papasok ang rain. Si Daddy. Kunan po natin ang malapitan yan. Parang hindi po masyado maganda yung tubo. Pero yung mga buko pa lang, hindi po yung coconut. Marami po. Nahabol po ako ng mga kalapati. Akala meron akong esa o meron akong dalang pagkain. Nagugutom sila. Ayan po. Pag po ito ay bumuka ng sabay-sabay, napakaganda po. Nakakainip. Kasi nakikita ko sa TV. Nakikita ko sa TV talagang buka na yung mga bulaklak talagang. Ang ganda pong tignan. Dito po maraming buko. Hindi po buko ng nyog. Sasampat bubukat niya. Wala po siyang magagawa kundi bubuka. Sabay-sabay na bumulaklak, bumuka. Napakaganda po. Pero siyempre mas maganda tingnan yung nasa ibang lugar ka tapos maraming sakura tree o cherry blossom tree. Talagang nakaka-amaze po. Talagang napakaganda. Okay, kanina po update ko lang kayo doon sa anak ko na may autism. Talagang hindi ako masanay dahil nagkaroon ako ng trauma dahil sinaktan niya na ako. Ibig sabihin, wag naman sanang mangyari ulit. Nakaka-trauma. Kanina, medyo tanghali na siya nagising. At naiilang akong pasokin siya sa kwarto. Binati ko siya ng good morning. Hindi siya sumagot. So, ibig sabihin, medyo iba na naman yung mood niya.
nagpalipas ako ng ilang minuto. After ng 30 minutes, hindi pa rin siya nabangon. Ang ginawa ko, lumapit na ako, nilambing ko, niyapos ko, sabi ko, magandang umaga. Naghag naman siya. Pero yun ang kinatatakot ko eh. Yung minsan, akala mo okay na siya. Pero, sasagot siya ng magalang, pero bibirahin ka niya. Awa naman pa ng Diyos, hindi nangyari. So, ang tagal pa po bago siya bumangon. Medyo nag-aalang-ala ako at nanginginig na naman ako sa takot dahil sa panginginig sa takot na ayokong magkaroon na naman kami ng diskusyon mag-ama. O ayoko na naman magtaas ng boses o ayoko na naman na magpalibag siya ng gamit at saktan niya ako. Kaya nung mga 5 minutes bumangon na po siya at hinanda ko na yung pagkain niya. Saka pa lang po siya bumangon. Medyo inalalayan ko, sabi ko magandang umaga, good morning. Bumati naman siya sa akin. After that, kumain na siya at naging smooth na po yung aming usapan dahil may pasok po siya ngayon kahit Saturday. Kasi pag red calendar po dito, wala pong pasok. Binabawi po yung sa Sabado na nakakatuwa pong tignan dahil nakakatuwa, masaya pong tignan dahil hindi siya mabuburyo sa bahay dahil nabuburyo po siya sa bahay pag walang pasok. Kaya mas gusto ko rin siya pumapasok, nagkakaroon ako ng katahimik at sa yung utak ko natatahimik dahil mahirap po yung pinagdadaanan ko. Meron po ako anxiety at depression pero hindi po ako panic attack. Kaya sa awa po ng Diyos, maayos naman siya nakapasok. Medyo late nga lang yung sumundo. Kaya lagi po ako napunta dito sa park para mag-relax at para mawala ang stress. At may awa ang Diyos na akala ko kasi tumalab yung gamot ko kanina eh. Tumalab na yung gamot ko kanina nung hinatid ko siya sa baba. Medyo nakakalakad na ako ng ayos. Kaya lang medyo na wiwiwi po ako na gusto ko mag-pee. Ang ginawa ko, kahit po may mga CCTV camera dito sa kanto, hindi na po ako nakatest kasi kung akit po ako sa bahay, baka po dumating yung sundo eh wala ako eh mahirap po. Kaya kasalanan naman dito, o bahala na kung sitahin ako next time. Nakapagpi naman ako sabay dating ng actually itinataktak ko pala. Dumating na yung service na nagulat pa nga yung sumundo dahil bakit nag-iisa yung bata o nag-iisa yung anak ko. Nagpakita naman ako at nakaalis siya ng maayos. Sabi ko pupunta ako rito sa park para bisitahin yung cherry blossom dahil nakaka-relax sa mata. Unfortunately, mabuka pa lang po. Pero araw-araw ko po itong susubaybayan para po may pakita sa inyo kung gaano kaganda ang cherry blossom. Alam po nakikita nyo na ito sa TV. Nakikita nyo na rin po kung saan. Pero gusto ko po yung dito sa amin kahit na hindi masyado maraming puno ng cherry blossom may pakita ko po sa inyo kung gaano kaganda. Dito na rin po ako para
magpainit dahil yung morning sunshine po ay nakakaganda sa katawan at meron po siya natural vitamin D para po sa ating buto, kaya minabuti ko po magpainit. Hindi na po masyadong malamig ngayon at maganda na po ang panahon. Sana magtuloy-tuloy na. Yung iba po, nakikita ko naka-cardigan sila na manipis. Yung iba po nakikita ko may nakita ko nga po kahapon medyo malamig pa yung hangin pero naka-t-shirt na. Eh tayo po medyo matanda na kaya ihinawin pa. Pero masarap po ang klima talaga ngayon. Sobrang sarap po ng klima. As usual po, pag walang pasok, tahimik po lugar. Kasi po inakao probinsya ang lugar na ito. Sarap po mag-relax, iba po sa pakiramdam. Talaga nakakatanggal ng stress. At mabuti naman po mag-i-spring na kasi talagang hirap po at napakamahal ng winter dahil po sa mga electricity, sa paglalaba, sa pagpapatuyo at sa pagsusot ng iba't ibang klaseng damit o patong-patong na damit. At mahirap po matulog dahil hayog na po ang klima. Kahit na meron kang heater, mahirap po na mamaluktot, tapos minsan maiinitan ka. Ganyo talagang napakahirap ng feeling na talagang down na down ka at yung pakiramdam mo talagang parang nauupos ka o nag-drain ka, pati po utak. Hindi po pwede hindi kayo lalabas, lalo na po yung mga nakakaranas ng depression. Hindi po kayo pwede hindi lalabas dahil kailangan nyo po lumabas para mag-relax. Marami po nagsasampo o hindi po shampoo-sampo o marami po naglalakad, brisk walking dahil wala pong pasok yung iba. Kaya isa na po ako doon, pero mas gusto ko po na maupo at mag-relax at mag-muni-muni na sana may pumasok na money-money. Yan po yung buhay dito. Kailangan yung bumili ng kausap. Dahil po napakahirap na walang kausap. Ayan po si ate. Pagod na yan. Alay na ang kilikili niya. Nandito po ako sa tabing ilog.
Dito pa lumalabas yung tubig niya. Malabas po dito. Dito po madalas uminom yung mga kalapate. Talaga pa napakatahimik. Buka ka rin. Meron pa mga bata naglalaro. Kasama po yung mga siguro pa mga teachers nila. Mga teacher. Nag-cute po yung mga bata. Nakakatuwa pong tignan. Parang sarap bumalik sa pagkabata. Walang problema. Wala kang iniintindi kahit mahirap ang buhay nyo. Kahit gaano kahirap ang buhay nyo, hindi ka masyado apektado. Hindi ka gaya ng pag lumaki ka na, nasa iyo na lahat ng responsibilidad, which is normal lang. Kanya-kanya lang ng pag-handle kung paano mo mahawakan ng isang sitwasyon na bago ka pa lang. Kaya para sa mga tao na humihina dahil sa problema, huwag po kayong padala sa problema. Kaya niyo po yung problema magdala sa inyo. Ang tapang ni Daddy magsalita pero isa naman si Daddy sa pinakamahina. Kasi nagpadala po ako at nagpalulong sa depression. Kaya napakahirap pong lusutan o labasan. Kaya kayo po na merong pinagdadaanan o merong depression, huwag niyo pong isipin. Mahirap po mag-isip, katawan niyo po maapektuhan. Gaya na nangyayari sa akin. Pwede pa yung mga bata talaga. Nag-aabang pa rin po ang mga kalapates. Talaga pong gutom na sila, nakakaawa naman. Wala akong dalang pagkain. Wala akong dalang ipapakain sa kanila. Nakakaawa po. Naghintay sila na may ibibigay sa kanila. Parang mga tao po yan eh. May mga inakay din na mga kailangan pakainin. So that's it mga kaibigan. Hiling ko lang ay sana'y lagi na kayo nasa mabuting kalagayan at sana'y mabuti ang inyong kalusugan dahil paulit-ulit yung sinasabi ng kalusugan ay ating kayamanan na hindi mapapalitan ng pera. So, mag-iingat po kayo lagi at pasensya na po, medyo down po ang feeling ang kimochi ni Daddy. Yung ibig sabihin po
medyo stress po ako itong mga nakarang araw, pero ito po ang gusto ko ibahagi ang aking karanasan ng buhay dito sa Japan, na hindi po lahat ng nandito sa Japan ay masaya, hindi po lahat ng nandito sa Japan ay mayaman. Nahirap din po kami at talagang mahirap pong yung alam mo na gusto mong gumawa o gusto mong magtrabaho pero may sakit ka na pumipigil sa'yo. Kaya sana po ay mabigyan pa tayo ng pagkakataon na maging normal ang buhay. Sana po ipanalangin nyo rin na maging maayos ang anak ko at maging mature na siya sa pamamagitan ng aking kakayanan at ang aking lakas para magabayan siya sa tama. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan, at sana po ay tumutok tayo at ipapakita ko po sa inyo ang cherry blossom o ang sakura pag full bloom na po, pag bukang-buka na ang kanyang mga bulaklak. Mag-iingat po kayo lagi. Don't forget to like, to share, and subscribe. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Bye bye.